Go. Hola! Anyo, Naimbag nga bigat! makastang Magandang umaga! Go! Hello guys! Welcome to our vlog. Nandito na naman tayo sa panibagong video. Ngunit bago ang lahat, ako si Brian. Ako naman si Kurt. At sa araw na ito, aming ibabahagi sa inyo ang ating mga natutunan sa pamamaraan At estratehiya sa pagtuturo. at kung paano ito nakatulong sa ating mga guro at sa mga susunod pang guro. Ibabahagi namin sa inyo ang mga natutunan namin na pamamaraan at yung estratehiya sa pagtuturo. Siyempre, una dyan, i-apply natin yung mga makro kasanayan. Ano nga ba yun? Yan, pakikinig. Susulat. Pagbasa. Panonood. And syempre, dapat kapag nagtuturo tayo, dapat yung attention ng mga estudyante nakafocus sa atin. Hindi dapat nakafocus sa iba. And Dapat ikaw mismong guro ay iikot ka sa loob ng classroom upang makita mo kung nakikinig ka o nakatuon ang mga estudyante sa iyong pagtatalakay. yan, tama ka dyan, Freddy. Then dapat yung mga karanasan mo, ibinabahagi mo rin sa kanila dahil yun, magiging aral yun sa kanila para maging mahinsay na guro sa hinaharap. Bilang isang guro sa hinaharap, kailangan din natin i-apply sa sarili natin ang mga estratehiya kung paano tayo magturo sa ating mga estudyante o sa harap ng ating mga mata. Tulad na lamang kapag ang magtuturo tayo at kailangan mapapagalaw sa loob ng classroom. Tulad na lamang kapag ipagamit ko sa inyong mga estudyante, mga IM, at Dapat, sila mismo yung gumagalaw, hindi yun. tama. Ang sa ganoon, marami silang matutunan. Tapos ano pa ba? Dapat yung mga ginagamit ng PowerPoint is interactive. Sa ganoon, maging masaya yung aralin natin. At saka lahat ng mga content or paksa dapat mga items mo ay nakabase yung wala ng content mo. Ayan. At saka sa mga gagawin ay nakabase lang sa content mo. Para sa ganoon, nakafocus ang mga mata ng estudyante mo sa mismong items mo at sa mga mo. Yan, napakahusay naman ang iyong ginawa. Ganon din yung sabi ng isang guru namin. Sabi niya dapat pasabog, magical, then dapat may mga natututuhan yung mga estudyante. Kaya para sa mga kaharap ang mga tips na dapat yung tandaan ay una, Panalangin ka muna. then dapat alam na alam mo yung content ng iyong lesson plan. Engage yung mga students. Then, Kailangan sa classroom management at lahat ng yung mga estudyante ay makakapag-participate na sila. At kailangan din natin na masukat ang mga matutunan nila sa atin ng mismong guro. stop mo na yun. 2, 3, Ayan, sana ay marami kayong natutuhan sa araw na ito mula sa mga pamamaraan at estratehiya upang maging mahusay na guro sa hinaharap. At naway na sa puso at nasa isip nyo ang bawat natutunan nyo na magagamit sa sumunod. Ayan, maraming salamat sa inyong panonood at sa huli nating pagkikita. Paalam! Paalam!